Let us pray. Father God in heaven, maraming salamat po sa oras na ito, Panginoon, na idinako mo ang bawat isa, Panginoon, upang kami ay magsama-sama, Panginoon, na makinig ng iyong mga salita, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu ay samahan kami sa aming pakikinig, Panginoon, na buksan mo, Panginoon, ang mata at ang aming mga pandinig, Panginoon, upang sa gayon ay magkaroon kami ng pangunawa sa aming pag-aaralan, Panginoon. Lord, ikaw lamang ang patuloy na maitaas at mapapurihan sa oras na ito, Panginoon. Maraming salamat po sa pagkakataon na ito, Panginoon, na binigay mo sa amin. At alam ko, Panginoon, na ikaw ay patuloy na mangungusap sa bawat isa. Simula sa pagpunta po namin dito, Panginoon, ikaw ang aming iniisip, ikaw ang aming laman ng aming puso. Maraming salamat po sa araw na ito. Ito ang aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Yesus. Amen. Kumusta kayo? Hina! Kumusta ba kayo? Okay lang? Parang hina. Good morning! Ayun. May narinig ako. May bumubulong. Good morning po! Okay. Ito po ay, yung lesson po natin is, matatagpuan po natin sa Mateo chapter 17 verse 20. At ang title po ng ating pag-aaralan ay, Anything is possible if you just believe. So, ito po, background lang po ng ating topic today is, ito yung yung alagad ni Jesus at merong isang lalaki. Di ba galing si Jesus, si Pedro, si Juan at si Santiago, galing sila sa bundok at pray sila doon. Yun yung time na dumating si Elias at si Moises. Naalala niyo yung kwento na yon sa Bible na nandun si Jesus sa gitna at nasa gilid niya si Moises at si Elias. So, nung bumaba sila Jesus, kasama yung tatlo niyang alagad, na may lumapit sa kanya na isang lalaki. At yung lalaki na yon ay may anak na may sakit. Ito yung sinasapian ng demonyo. Sino nakakaalam nun? Sino nakabasa na po nun? So, yung sinasapian ng demonyo na yon is matagal na palang nangyayari sa kanya. So, ang pakiusap sa kanya ng lalaki na tulungan siya at pagalingin yung kanyang anak. So, ang sabi ng lalaki, pinilapit ko po ito sa inyong mga alagad, pero hindi nila napaalis yung demonyo. So, ito po ay napaka-importante na malaman ng bawat mananampalataya na sa Book of Mateo, chapter 17, verse 20, anything is possible if you just believe. So, number 1 po, meron po akong 3 key points. Identify your faith. Basahin po nga ulit natin yung verse natin. Sumagot siya. Andyan pa ba kayo? Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Ito yung yung sinabi niya na kaya hindi nila mapalayas yung demonyo doon sa bata dahil maliit ang pananampalataya ng kanyang mga alagad. Tayo ba, maliit pa ba yung pananampalataya natin sa Panginoon? Or nagda-doubt pa ba tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon? So, kailangan natin i-identify. Alamin natin nasan ba yung pananampalataya ng bawat isa. Kanino ba tayo nananampalataya? Sa Panginoon po ba o sa doubt natin, sa mga takot natin sa buhay? O di kaya sa mga failures natin or rejection pa rin tayo nananampalataya? Sa mga nag-aaral, na-experience nyo pa rin ba to? Na mas nananampalataya tayo o mas pinaniniwalaan natin yung mga failures natin. Even yung mga success natin, mas pinaniniwalaan natin. Magiging success ang pag-aawit ko dito or di kaya pagsasayaw ko or magiging successful ulit yung pag-aaral ko dahil naging successful naman ako nung nakaraan.
Nasaan po yung faith natin sa Panginoon? Mahalaga po sa bawat Kristiyano na alamin natin, i-identify natin, nasaan po yung pananampalataya ng bawat isa. Nasa Panginoon ba? O nasa mga bagay na mas pinaniniwalaan natin? Kasi pag dumadating tayo sa mga pagsubok, marami po tayong naiisip. Mas pinaninindigan natin yung mga takot natin. Mas pinaninindigan natin yung mga pag-aalinlangan natin kesa doon sa pananampalataya natin sa Panginoon. Ang sabi po sa John chapter 14 verse 12 to 13, pakatandaan ninyo, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng ginagawa ko. Sino nagsasabi nito? Si Jesus. At higit pa kaysa rito, sapagkat babalik na ako sa Ama, at anumang hilingin ninyo sa pangalan ko ay gagawin ko upang luwalhatiin ang Ama sa pamamagitan ng anak. So lagi nating tatandaan, ang kumikilos kapag tayo ay humihingi at kapag tayo ay may pananampalataya, ang Panginoong Jesus, hindi po tayo. Kasi minsan nakakalimutan natin na ang kumikilos ay ang Panginoon dahil mas naniniwala tayo doon sa mga failures and success natin. So importante po na ma-identify talaga natin ano yung faith natin, nasaan yung faith ng bawat isa. Tandaan po natin din na ang Panginoon or God gives blessing or yung mga pangangailangan natin according sa pananampalataya natin. Sa tingin nyo, bakit hindi napagaling? Dahil sobrang liit lang ng pananampalataya niya, ng mga alagad niya na naiwan. So kaya hindi gumaling yung may sinasapian ng demonyo. Balikan po natin yung verse natin. Tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos na sinlaki ng buto ng mustasa. Di ba ilang beses na po yung nasasabi po dito na buto ng mustasa is napakaliit lang, parang gatuldok lang siya, yung buto ng mustasa. Kung ganon kaliit yung buto ng mustasa, edi ibig sabihin, mas maliit pa doon yung pananampalataya ng kanyang mga alagad that time. So tayo, binigyan tayo ng pananampalataya ng Panginoon upang gamitin natin, upang maniwalaan natin, at yung mga blessing natin ay matatanggap natin according sa faith na meron tayo. Kung may time sa buhay ninyo na bakit kaya hindi binibigay ng Lord yung mga prayer ko, yung mga request ko sa Lord, bakit kaya hindi gumaling yung uncle ko na may sakit? Kasi nga napakaliit ng ng pananampalataya natin. Mas maliit pa sa buto ng mustasa. So tandaan po natin na kung tayo ay naniniwala at nananampalataya sa Panginoong Jesus, hindi siya mas maliit sa buto ng mustasa yung faith natin. Dahil alam natin na ang Panginoong Jesus ay nasa puso ng bawat isa. So di ba yung sabi doon sa John 14:12-13, ang nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginagawa ko at higit pa kaysa rito. So ito yung naging life verse ko, na lagi kong inaalala kapag nahihirapan ako, kapag meron akong hindi kayang gawin. So lagi kong naaalala, na laging pinapaalala sa akin ng Panginoon na ako nga nananalig ako sa Kanya. So ibig sabihin, yung ginawa niya, na nagpagaling siya, yung ginawa niya, na bumuhay siya ng patay, kaya ko din gawin. Dahil si Kristo nasa puso ko. So ganun din dapat yung natin, yung tandaan natin na kung si Kristo nasa puso natin, all things are possible kung maniniwala tayo or mananampalataya tayo sa Panginoon. Di ba lagi nating naririnig, faith without action is dead. So pangalawa, we must proclaim or state our faith. We must declare our faith. So, bakit ba laging sinasabi, faith without action is dead? Nakikinig pa ba? Ano ba yung action na sinasabi? So, according to my research, ang action po is a form of language or vice versa. Language is a form of action. Every time we speak, we perform some aspect of our lives out into the world to be interpreted by others and ourselves. So, importante na kapag gumagawa tayo ng actions, naririnig ng iba or
naiintindihan ng iba yung ginagawa po natin. So ito yung language siya na nagtatransmit ng message dun sa nakakarinig or mga tao na may pananampalataya din sa Panginoon. So it involves physical movements of our mouth, tongue, and vocal cords to produce sounds and convey words. So ang akala ko dati, ang action ay yung gagawa ka, kikilos ka. Pero pwede pala ang action ay sa pamamagitan ng ating bibig or sa ating mga dila na nagsasalita. So ito yung sinasabi na we must declare our faith. Kung matatandaan natin, maraming mga verses sa Bible, Matthew chapter 9 verse 18, ano pong sinasabi po doon? Ito yung namatay yung anak niyang babae. Yung pinuno ng Hudyo, namatay yung anak niyang babae. Ano ba yung sinabi niya sa Matthew chapter 9 verse 18? Sabi niya sa Panginoon, sumama po kayo sa akin at ipatong ninyo ang inyong kamay sa kanya at siya'y mabubuhay. So ganun yung pananampalataya nung pinuno ng Hudyo. Matatagpuan po natin dyan sa Matthew chapter 9 verse 18. So napaka-importante talaga ng faith natin na alam natin kanino tayo nananampalataya at dapat kung alam natin na nananampalataya tayo sa Panginoon, dinedeclare natin, ini-state po natin, sinasabi po natin yung ating pananampalataya. Katulad nung lalaki na pinuno ng Hudyo na sinabi niya lang sa Panginoon, ipatong nyo lamang po ang iyong kamay at gagaling at mabubuhay na ang aking anak. So, sa atin kasi napaka-imposible na mabuhay ang isang patay. Pero ang pinag-aaralan po natin dito, yung faith natin sa Panginoon na anything is possible sa Kanya. Isa pang miracles na ginawa ng Panginoon, yung babaeng dinudugo ng ilang taon na, parang 12 years na ata. Basta habang simula pagkapanganak niya, ganun na yung kanyang sakit. So sabi niya, sa Matthew chapter 9 verse 21, mahawakan ko lamang ang kanyang damit, gagaling na ako. So ano yung nakikita nyo doon? Yung pananampalataya niya. Di ba napaka-imposible? Pag sa tao, hawakan mo lang yung damit ni Kayla, gagaling ka na pag may sakit ka. Di ba imposible yon? Pero sa atin, na mga Kristiyano, pag sinabi natin, Lord, sabihin mo lang, gagaling na yung mga may sakit. Gagaling na yung, kung sino yung mga kamag-anak natin na may mga karamdaman. So, ganon yung faith po natin, hindi pa natin nakikita mangyayari na. So, naniniwala tayo doon. Isa pa, yung dalawang bulag. Sabi nung dalawang bulag, Panginoon, gusto po naming makakita. 'Di ba? Nung sinabi nila sa Panginoon, ano nangyari sa kanila? Gumaling sila at nakakita sila. Nandiyan ba kayo? Naniniwala ba kayo na sa buhay ng mga Kristiyano kaya din gawin ng Panginoon yon? Amen. Isa pa, Matthew chapter 8 verse 2. Yung isang ketongin, sabi niya, Panginoon, kung nais po ninyo, ako'y inyong mapapagaling at magagawang malinis. Ano nangyari doon sa ketongin? Gumaling ba? Sino nakabasa nun? Gumaling, di ba? Luminis siya, nawala yung mga ketong niya. So, ganon napaka-posible sa Panginoon ang lahat. At ang sabi pa sa Matthew chapter 8 verse 8, sabihin lamang po ninyo at gagaling ng aking katulong. Yung katulong na ng kapitang Romano. Di ba? Sabi niya, sabihin mo lamang po at gagaling na ang aking katulong. So yun yung mga ginawa ng Panginoong Jesus na ang sabi niya doon sa John sa John 14, 12 to 13 na yan. Ang mga nananalig sa akin ay makakagawa ng mga ginawa ko at higit pa kaysa rito. So ito yung mga sinabi ko kanina na mga verses at yung mga pinagaling ng Panginoon, mga ginawa niya yon. So ibig sabihin, kung nagawa ng Panginoon, magagawa din natin dahil ang Kristo, ang Panginoong Jesus ay nasa puso ng bawat isa. So everything is possible talaga sa Panginoon.
Buksan po natin sa Mateo chapter 18, verse 18. Ang sabi po, tandaan ninyo, anumang ipagbawal ninyo dito sa lupa at ay ipagbabawal sa langit. At ang ipahihintulot ninyo dito sa lupa ay ipahihintulot sa langit. So ito po yung sinasabi, na kapag anuman yung i-declare natin dito sa earth, na nandito tayo, yun din yung mangyayari sa langit. So ia-allow ng Lord yung mga i-declare natin dito. Basta ayon sa kanyang kalooban. Sa Mateo chapter 3 verse 6. Madami akong mga verses na pinakita sa akin ng Lord. Sabi niya, meron dyan, Mateo chapter 3 verse 6. Sabi niya, wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Natatandaan niyo to? Sino yung nagsasabi nito? Si Pedro. Sinabi niya sa isang bulag na nandun sa templo na nanghihingi ng limos. Pero sabi niya, imbis na limos yung ibigay ni Pedro, sabi niya, wala akong pilak o ginto, ngunit kung ano ang mayroon ako, ay siya kong ibibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. So napakatagal na siyang lumpo pala yun. Matagal na siyang lumpo, pero dahil sinabi ni Pedro na sa pangalan ni Jesucristo na taga Nazaret, tumayo ka at lumakad. So there is power in the name of Jesus. So we just believe, maniwala lang tayo na ang kapangyarihan ng Panginoong Jesus ay nasa Kanya at kung ang bawat mananampalataya na katulad natin ay nasa puso natin talaga ang Panginoon, ibibigay niya lahat ng ating hihilingin. At maging confident po tayo doon. At pangatlo po, stand up your faith. Yan, yung pangatlo, stand up your faith. Buksan po natin sa Hebreo chapter 11 verse 1. Ano pa yung sinasabi dito? Pwede ba masabay-sabay po natin basahin? 1, 2, 3, go. Ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So yung pangatlo, stand up your faith. Panindigan po natin yung pananampalataya natin. So maging confident tayo dun sa mga pangako ng Panginoon na gagawin niya yung mga hinihingi natin sa pangalan niya. Naniniwala ba kayo? Or hanggang ngayon, duda pa kayo? Duda pa ba kayo? Marami na tayong binanggit dito na mga verses na gumawa ng milagro ang Panginoon. And same God na meron sila noon at hanggang sa ngayon at magpakailanman, parehas lang tayo ng sinasamba. At ang Panginoong Hesukristo, ang ating sinasamba ngayon at lahat ay mangyayari. So hindi binigay ang mga pangako ng Panginoon para hindi natin paniwalaan. Kaya binigay niya yung mga promises niya sa atin para paniwalaan natin. So wag natin pong sasayangin yung mga promises ng Lord na nababasa natin sa Bible. Kaya nga sa atin lahat na mga mananampalataya, kung tunay po tayong mananampalataya, magbasa po tayo ng Bible. Kasi andon yung mga pangako ng Lord. Ano yung matatandaan natin kung wala tayong nababasa? Kung may isa kang natandaan, Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Paano kung pumunta ka dun sa madilim na lugar? Ano mangyayari sa'yo kung wala kang maalalang verse sa Bible? Yung promise ng Lord, di ba sabi niya, puproteksyonan ka ng Lord, hindi ka niya pababayaan. So, importante sa bawat mananampalataya na meron tayong dala-dala na mga pangako ng Panginoon. At wag po nating hayaan na ito ay mawala sa atin. Kasi alam niyo po ba na ang dyablo pala, favorite niya yung mga word na ninanakaw sa atin. Di ba nga, pumunta siya dito para i-destroy tayo, para kunin yung mga salita. Kaya kung mapapansin nyo, if you experience na before,
na kapag magbabasa ka ng Bible, parang tinatamad ka. Parang ang inaantok. Or parang ang dami mong gustong gawin. Kapag andyan na yung Bible, bubuksan mo na siya. Ay, sige, mamaya na lang. May gagawin pa ako, maglalaba pa ako. Maghuhugas pa ako ng plato. O di kaya mag-a-assignment pa ako. Kasi ang dami kong gagawing assignment. So, yun yung ano natin, yung buhay Kristiyano natin na andyan na yung Panginoon para tuparin yung lahat ng mga pangako niya sa atin, pero hindi natin siya mabuksan. Nakakalungkot lang na aminado ako, na minsan may ganyan ako na hindi ko, mas marami akong beses na ginagawa ko yung mga gusto kong gawin kaysa yung magbuklat ng Bible. So, yung ilang taon? 19, 20. 7 years na akong Kristiyano, pero hindi yung pagka 7 years ko ay tunay akong Kristiyano. Hindi ako tunay na Kristiyano sa 7 taon. So siguro kung aalalahanin ko, siguro 2 years lang akong tunay na Kristiyano. The rest talaga, parang naglalaro lang ako. Ito gusto kong gawin. Parang dati ang buhay ko kasi, mas gusto kong pumunta sa mall. Pag nag-invite sa akin, lalo na pag di ba, kung ikaw lumaki ka sa ibang mga relihiyon, tas i-invite ka nila na magsimba, ganyan. Alam mo na, kasi ako nakikita ko yung mga Baptist, mga Christian before, talaga pag sinabing simba, 2 hours yun eh. Or di kaya 1 hour. Or higit pa, yung pagsimba nila. Kumbaga sa akin dati, pag ini-invite ako, hindi, aksaya lang yan sa oras. Mas gusto ko, mag-mall na lang tayo, sabihin ko sa kaibigan ko, mag-mall na lang tayo, tsaka na lang yung sinasabi nilang punta tayo sa simbahan. Kasi pwede naman tayong pumunta doon sa, kasi sa Catholic, kasi hindi ko naman inaano yung Catholic, pero pag pumunta ka kasi sa Catholic, kahit hindi mo tapusin yung misa, okay lang. Walang pipigil sa'yo. Pero pagdating kasi sa mga Baptist, sarado yung, may Baptist doon sa probinsya namin, sarado yung pintuan nila pag sila ay sumasamba sila. So, importante talaga, simula umpisa hanggang matapos, nandun ka. Pero, yung mga invitation na yun, lagi ko siyang tinatanggihan. Pero, ayun nga, yung testimony ko is, lagi akong ini-invite din ni Pastor Bebot dahil sa lechon, kaya ako nandito sa simbahan. Dahil every anniversary, pumupunta ako. So, nung pangatlong beses akong sinabihan ni Pastor Bebot na, punta kayo sa linggo, sisimba tayo, sabi niya gayon. Yun yung time na umuo na ako at sabi ko, sige po, pupunta po ako. So, yun yung naalala ko nung pagdating ng Saturday, naalala ko yung sinabi ulit ni Pastor na pumunta ng simbahan. So, nagsimba ako, nagpunta ako sa simbahan. At that time, lahat ng mga, hindi naman alam ni Pastor yung buhay ko eh. Wala naman nagkwento sa kanya, kahit yung nag-invite sa akin si Sis Ana, hindi naman niya alam totally yung buhay ko, kung ano nangyayari sa akin. Pero, nung nagpipreach na si Pastor Bebot, lahat ng mga sinasabi niya, patama sa akin. Hindi naman niya alam yung buhay ko, bakit ako pinapatamaan ni Pastor. So, hindi ko inisip yon na pinapatamaan ako. Basta alam ko sa puso ko na ang Lord yung kumakausap sa akin. So every time na may magpipreach po dito sa harap ninyo, huwag niyong isipin na pinapatamaan kayo. Mabuti na lang tinamaan kayo. Mabuti tinamaan kayo kasi alam mo na kumikilos ang Lord sa'yo. Alam mo na ang Lord kumakausap sa'yo. So sabi dito, stand up with your faith. Number 1 po, living out your beliefs. So, consistently, ina-apply po dapat natin yung faith natin sa ating daily life. So, may time din, yung araw-araw, di ba sabi araw-araw, i-apply natin yung faith natin. Pero may araw tayo na gusto natin gawin yung gusto natin, di ba? Na, hindi, okay lang yan, hayaan mo lang yan si Lord. Diyan muna siya. Pwede naman tayong bumalik. Di ba nakakahiya? Sino ka para sabihin mo, diyan muna ang Lord. So tayo mga believers ng Lord, maniwala tayo, i-apply natin kung meron tayong faith kahit kakaunti, katulad ng buto ng mustasa,
gawin natin. Kasi nga sabi niya, pwede mong sabihin sa bundok na yan na lumipat ka ron at lilipat siya. Baka ngayon, hindi pa tayo naniniwala na pag sinabi mo sa bundok, lumipat siya. Di ba imposible? Pag tinitingnan natin, napaka-imposible talaga. Pero sabi ng Lord, hindi niya binigay yan para hindi natin paniwalaan, di ba? Binigay niya ang lahat ng kanyang salita para paniwalaan natin kasi ito yung totoo sa buhay natin. So pag sinabi mo, lumipat ka, lilipat yan. Kasi yung faith mo, ganon kaliit sa buto ng mustasa. Kasi sabi nga, di ba, kahit ganon kaliit na buto mo ng mustasa, pwede mong palipatin. So ibig sabihin, lahat namang imposible sa ating paningin, lahat ng imposible sa utak natin, magiging posible. Dahil yung faith mo nasa Panginoon. Gising pa ba kayo? Naniniwala ba kayo na kaya niyong palipatin yung bundok? Parang hindi pa rin. Pangatlo na to, stand up your faith. Panindigan mo yung pananampalataya mo. Pananampalataya na to, binigay sa atin ng Panginoon. Naniniwala ba kayo na pwede niyong palipatan ng bundok pag sinabi niyo? Naniniwala ba kayo na pwede kayong gumaling kapag may sakit kayo kahit di kayo iinom ng gamot? Kahit na anong uri ng gamot? Naniniwala? Naniniwala ba kayo kahit na may mga karamdaman kayo, anong uri ng karamdaman kayang pagalingin ng Lord kapag naniniwala kayo sa Kanya? Naniniwala ba kayo na magtatagumpay yung buhay nating Kristiyano? Bakit parang dito lang? Dito wala. Naniniwala ba kayo dito? Amen. So, pangalawa, standing firm in the face of adversity. Ito yung sinasabi ko kanina na kahit na anumang mangyari, panindigan mo yung pananampalataya mo. Na kahit na dumaan tayo sa mga doubts natin, yung mga pagsubok natin sa buhay, yung criticism, yung persecution, paninindigan mo pa rin yung pananampalataya mo. Na kahit na sinasabi ng teacher mo, ang bobo mo naman, sorry Lord. Pag may sinabi sa'yo na negative about you, paninindigan mo pa rin, hindi, ang paningin sa akin ng Lord, kaya kong gawin ang lahat dahil ang Panginoon ay nasa puso ko. Sa mga nag-aaral, marami, ngayon nga nagugulat ako sa mga nag-aaral, parang ang dami nilang problema sa buhay. Na dati ako, naglalaro ako sa bakuran namin, pero ngayon pag kinausap mo sila, di ako nakapagsimbati kasi dami kasing ginagawa sa bahay, dami kasing gawi kasi kami ni mama, daming problema sa bahay. Sabi ko, hindi na problema ng mga anak yun. Pero noon dati talaga, iba na talaga ngayon. Kaya nga, itong panahon na to, kailangan yung faith po natin tumataas. Nung kung buto ng mustasa noon, dapat ngayon, lumalaki na siya. Kasi ang buto ng mustasa, pag tinanim mo, lumalaki siya. Nagiging puno siya na malaki. So, ganun din yung faith po natin na kailangan nakatanim sa puso natin, wag sa utak lang natin. Kasi minsan, pag dumating yung mga pagsubok natin sa buhay, yung mga doubts and failures mo na maaalala mo, kakainin lang yung faith mo na yun. Dapat sa puso po natin siya itatanim na kahit na anong pakiramdam natin, may sakit man tayo, meron man tayong mga pagsubok sa buhay, pag nakatanim ito sa puso natin, lalabas po yan. Magsisibol po yan. Lalago po yan. Dahil ang Panginoong Jesus ay nandito rin sa puso mo. Parehas siya. Palalaguin yan ng Panginoon. Pangatlo, sa stand up your faith, being a witness. So, importante na sinishare po natin yung faith natin. Tulad na lang nung kanina, yung Matthew chapter 3 verse 6 na sinabi ni Pedro dun sa lumpo, na sa pangalan ng Panginoong Jesus, tumayo ka at lumakad. So dapat sinishare natin. Huwag natin solohin kasi ang pananampalataya, tulad nga kanina, na ang action po natin hindi lang pansarili, kundi para din sa ibang tao. Kaya nga may time na kapag lumapit tayo kay pastor, pag-pray mo nga po ako. So yun yung faith faith ni pastor, sinishare niya sa atin. So importante, nagiging witness din tayo sa iba. Hindi dahil siya yung nakikita natin, mataas yung pananampalataya, siya lang yung gagalaw.
tandaan po natin, pare-parehas po tayong binigyan ng pananampalataya ng Lord. Pare-parehas po tayong pinili ng Lord para i-perform yung mga miracles niya, para tayo ang gamitin ng Panginoon para kumilos sa buhay natin at makita ng iba yung faith na meron tayo. So, importante po na i-share po natin na hindi porket hindi ako marunong mag-pray ngayon. Saka na lang. Siya na lang mag-pray. Di ba? Sa church, nakikita natin, wag na tayo lumayo. Dito pa lang sa church. Hindi, wag muna ako. Siya muna. Siya na lang, susunod na lang ako. Susunod kaya, nandito ka pa? Hindi natin alam. Kaya kapag sinabing mag-pray ka. Hanggat di mo binubuksan yung bibig mo, hindi ka matututong mag-pray. So yun yung kailangan natin matutunan po lahat yon. And hindi lang sa inyo, kundi para din sa akin. Kaya ko to sinasabi dahil gusto ko din siyang matutunan sa buhay ko na everyday, pare-parehas tayo, may pinagdadaanan, pare-parehas tayo ng mga nangyayari sa buhay natin. Kung tayo ay sumusunod sa Panginoong Jesus, yung love kailangan mapunta sa'yo. Kasi ang Lord, yung bunga ng Spirit? Love, joy, peace, self-control, goodness, kindness. Lahat yan dapat ma-achieve mo or mapunta sa'yo dahil pare-parehas tayo sumusunod sa Panginoon. Kung maikli yung pasensya mo, hahaba yung pasensya mo dahil ang sinusunod mo ay ang Panginoong Jesus. Parang sa grade 1. Ano yung mga subjects yung mga nandun, di ba? Meron parang 7 subjects or higit pa yung mga subjects nila. So kung hindi mo matapos yung subjects na yon, syempre may isa kang bagsak, uulit ka, mag-grade 1 ka ulit. Ganon din ang buhay natin mga Kristiyano. Kung hanggang ngayon, yung love, hindi mo pa rin natututunan kung paano ibahagi sa iba, hindi pa rin nakikita sa iyo yung pag-ibig na dapat na pag-ibig ng Panginoon Jesus sa buhay mo, uulit ka. Kung mapapansin natin, yung mga pagsubok natin sa buhay, bakit parang paulit-ulit? Kasi nga hindi ka pa tapos dun sa subject 1, yung love. Kapag tapos ka na sa subject 1 na love, peace naman ngayon. Yung peace naman, kailangan mo din siyang mapag-aralan kung paano mo siya may apply na kahit na may mga problema ka, na kahit ang daming bayarin na kailangan mong bayaran, andun pa rin na yung yung peace of mind natin, na hindi, bahala na si Lord. Siya nang bahala sa lahat. Alam ko na ang Lord, God provides. Pero minsan kasi, iniisip natin, ano ba yan? Ang laki ng bayarin ko. Saan na kaya ako kukuha? May trabaho ka naman. Pero nakalimutan mo, may Lord sa tabi mo. Nasa puso mo. Malapit sa iyo. Diba? Ang lapit-lapit ng Lord, ba't di mo siya tawagin? Hingan siya ng anong gusto mong tulong, anong kailangan mong tulong. Diba sabi nga niya, hingin ninyo sa Kanya anuman yung pangangailangan nyo at ibibigay niya ito. So napaka-importante po na sa bawat mananampalataya, ma-exercise natin yung faith na binigay sa atin ng Lord. Pang-apat po at last po, strengthen your faith. So paano ba natin ma-strengthen yung faith po natin? Can be achieved through practices like prayer, yung sinasabi ko kanina. Di ako marunong mag-pray. Si Michael na lang mag-opening prayer. Kasi hindi ako marunong. So, importante po na sa bawat mananampalataya, matutunan po natin mag-pray. Kung di ka marunong, di ba sabi ng Lord, humingi ka ng karunungan. Kung sino ang walang, kakaunti ang karunungan, humingi ka at bibigyan ka ng karunungan. So, hingin mo sa Lord, Lord, di po ako marunong mag-pray. Tulungan mo ako at turuan mo ako. Ano yung gusto mo pong na ipag-pray ko. So, yun yung nung dapat. Na para ma-strengthen yung faith po natin. Gusto nyo ba na 7 taon ka na dito sa church or sa bilang mga Kristiyano, 7 taon ka na, hindi ka pa rin marunong mag-pray. Hindi mo pa rin binubuksan yung bibig mo para manalangin. Ang pangit naman yun, di ba? Christian ka, sabihin niya, akala ko ba Christian ka, ba't di mo pag-pray? Kahit pag-pray lang ng
pagkain. Hihingin mo lang yung blessing ng Lord para sa pagkain, hindi pa natin magawa. So, wag po tayong ganon. Wag po tayo laging ganon kapag sinabi sa atin na mag-pray ka. Ang gawin mo, buksan mo, kasi ito yung action, di ba? Ito yung action na dapat nating gawin para ma-strengthen yung faith ng bawat isa. So, ma-achieve din natin ang ma-strengthen yung faith natin or maging matatag yung ating pananampalataya sa Bible study. Sino dito yung may mga Bible study or nag-a-attend ng Bible study? Wala? Isa lang? Dalawa? Discipleship. Discipleship or Bible study. Sino nag-a-attend? Matang-onti. So, attend po tayo. Paano tayo lalago kung tinatanggihan po natin yung ating paglago? Paano ma-strengthen talaga yung faith natin kung Bible study, ayaw na ayaw mong umattend kasi aksaya sa oras? Or gusto mo, may naalala ko. Sabi niya, pwede bang i-enjoy ko muna yung pagsimba-simba ko? Kasi 1 year pa lang naman ako eh. Pwede bang attend lang muna ako? No! Umattend ka at mag-attend ka ng Bible study kasi hindi ka lalago kung sa pag-attend lang. Kailangan mong mag-study ng Bible. Kasi pag uwi mo ng bahay, ganito nangyari din sa akin, attend ako sa simbahan, pag uwi ko, mamaya may gagawin ako, di kaya magmumol ako. Yung sinabi ng pastor, nakalimutan ko na. Di ko na naalala. Kahit i-recall ko ng i-recall. Kasi nga hindi ako naglista. Hindi ako nagsulat kung ano yung sinabi at tinuro sa akin ng pastor. So, importante po na nagsusulat po tayo. Katulad nga niyan, hear and see, study, write. Pangatlo po yung write. So, kailangan tayong mga mananampalataya, magsulat po tayo kasi pag uwi po natin, lahat ng sinabi ko, makakalimutan po natin lahat yun. Or may mariretain man, pero 1% na lang yung matitira sa atin. So, importante po na i-study po natin yung salita ng Lord. Kasi hindi ko to sinasabi dahil nabasa ko lang, kundi na-experience ko din to na kaya nga nung bago-bago ako sa pananampalataya, talagang hiningi ko sa Lord, dinesire ng puso ko na mag-attend ng prayer meeting or magkaroon ng discipleship sa pamamagitan ni Pastor Rolly. So, ang sipag ko talagang umattend dati. Pero darating pa rin sa point sa buhay mo na sa sobrang kasipagan mo, may time na pag huminto ka, titigil din yung paglago mo. Kumbaga magbaback to zero ka ulit. Kaya importante, tuloy-tuloy mo. Kung ano yung inumpisahan mo, ituloy-tuloy mo lang. Kung ano nang naumpisahan mo, ituloy-tuloy mo. Huwag mong pigilan. Huwag mong hayaan na ang dyablo ay kunin sa'yo yung desire na yan. Kasi ang naglagay ng desire sa puso mo na mag-aral ng salita ng Lord ay ang Panginoon, hindi ikaw mismo. Siya yung naglagay dyan, hiningi mo lang at nagkaroon ka ng desire. Kaya kailangan, kapag sinabi mong Bible study, mag-Bible study ka. Huwag mong ipagpaliban. O kahit na self-study. Di ba, uso sa school, self-study. Di, alam ko na yan, self-study. Or, na-stuck na yan sa mind ko. Kaya ko nang sagutan lahat ng lesson. Pero iba ang Bible study, iba ang pag-aaral sa school. Mapapansin ninyo yan kapag pag lumalago na kayo, na iba pala yung pinag-aaralan natin sa school, iba din yung pag-aaral natin sa salita ng Lord. Kasi kailangan mo ang tulong ng Holy Spirit para maintindihan mo yung binabasa mo. Kasi sa school, pwede mo siyang i-memorize. I-memorize mo lahat nung tulad na lang may subject kami law dati. I-memorize mo yung nakasulat doon sa Book of Law. Masasagot mo kung ano yung question ng lawyer na nagtuturo sa iyo. So, wag natin iparehas yung pag-aaral natin sa Bible sa pag-aaral natin dito sa world. Magkaiba po 'yon. So, kailangan kapag nag-aaral po tayo, mag-pray po muna tayo. Hingin natin yung guidance ng Holy Spirit na kahit na kasi kapag di mo hiningi yung guidance ng Holy Spirit, kahit na anong basa mo, kahit mabasa mo yung isang buong Bible, at wala ka pa rin naiintindihan, ibig sabihin, wala yung guide ng Holy Spirit.
kahit isang buong chapter ng Bible ang mabasa mo at hindi mo naintindihan, ibig sabihin, hindi ka nag-pray or hindi mo nahingi yung kapayapaan na ibibigay sa'yo ng Holy Spirit. Kasi ang tutulong po sa atin at magre-remind po sa atin lagi ay ang Holy Spirit. Kasama natin sa buhay. Pangatlo, fellowship with other believers. Sino dito yung mga siguro wala naman yung simba-uwi. So wala nang panahon para makipag-fellowship sa mga kapatid. Napaka-importante po kung gusto po natin na lumago sa pananampalataya, importante po ang fellowship. Huwag po nating hayaan na lagi na lang kapag may worship, pag may worship service, uuwi na po tayo. Kasi marami tayong gagawin. Maglaan ka ng 5 minutes, 10 minutes, malaking bagay na yon para lumago yung pananampalataya po natin. So, para mapanindigan po natin yung pananampalataya natin sa Panginoon, recap lang po, living out your belief. So, everyday apply natin yung pananampalataya natin. Hindi, dahil nag-attend ka ng linggo, Monday mo lang siya i-apply. So, kailangan everyday po siya. Standing firm in the face of adversity, na kahit na anumang pagsubok na pagdadaanan natin, nandun pa rin yung faith natin sa Panginoon. At wag nating hayaan na ang dyablo ay kunin yan sa'yo. Kasi sa'yo yan. Binigay yan ng Lord sa'yo, hindi sa kaaway. Kasi ang gagawin lang ng kaaway, tatapon lang niya yan eh. Hindi naman niya gagamitin kasi wala siyang pananampalataya sa Panginoon. Kaya tayo may mga pananampalataya, dapat na kahit na anumang pagsubok yung pagdaanan natin, nandun pa rin yung faith natin. Na kahit na ganong kaliit ng buto na mustasa, nandun pa rin yung faith natin sa Panginoon. Pangatlo, being a witness. So, i-share po natin yung faith po natin. Huwag nating hayaan na para sa iyo lang yung faith na yon. Kaya ka nga lalago para ma-share mo sa iba. So, ito ay strengthen your faith through Bible study, prayer, and fellowship with other believers. So, lagi po nating tantaan yung Mateo chapter 17 verse 20, kung lagi mo siyang nababanggit, lagi mong naaalala na pwede mong sabihin sa bundok na yan, lumipat ka, lilipat siya. So, tandaan po natin yung faith natin sa Panginoon, ano man yung i-declare natin, ano man yung sabihin natin, gagawin ng Panginoon. Ano man yung hingin natin sa Kanya, ibibigay sa atin ng Panginoon. Ano man yung uri na karamdaman meron tayo, kayang-kayang pagalingin ng Panginoon. Ano man yung pinagdadaanan natin ng buhay, 360, iikutin ng Panginoon yan. Kung nasa baba ka, itataas ka ng Panginoon, basta maging humble ka lang. Patuloy po. Huwag po nating hayaan na kunin sa atin yung para sa atin. Kaya binigay ng Diyos yung mga pangako niya para paniwalaan po natin. Hindi para sayangin natin or aksayahin natin. Na pag narinig natin, may mga pagsubok natin sa buhay natin, ay nakalimutan mo na yung promise ng Lord. Na ikaw ay papatnubayan niya sa lahat ng pagkakataon. Sabihin mo, Lord, ang bigat-bigat naman na pinagdadaanan ko, hindi ko na kaya. Pero asa na yung faith mo? Sabi ng Lord, mawag ka sa akin, tutulungan kita. Itutulungan tayo ng Panginoon dahil alam niya na meron tayong pananampalataya. Tandaan po natin sila Abraham, si Jacob, sila ay kinaluguran ng Lord dahil sa kanilang pananampalataya. At yung faith po natin, siya din ang magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Di ba sabi sa kanta kanina, I wanna spend with you in eternity. So, paano pa natin yon masasabi sa Panginoon, gusto kong mag-spend sa iyo sa eternity, kung yung faith natin, mas maliit pa sa buto ng mustasa. So, kailangan, palakihin natin to, palaguhin natin, binigay na sa atin yung faith na yon. Kaya, kailangan natin mag-exert din ng effort, gumawa ng action, para yung faith natin, hindi lang manatiling maliit, kundi lumalago siya. Na kapag tinanim mo, nga yung buto ng mustasa, lumalago, nagiging puno siya. So ganun din, na maging puno din nawa yung mga pananampalataya natin at yung puno na yon magbe-bear ng fruits. Ito yung fruits of the Holy Spirit. So,
ito lamang po yung share ko ngayong araw. And I hope and pray na lahat po ng mga nakarinig ay ma-strengthen yung faith natin, ma-apply po natin yung faith natin sa Panginoon.